Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong headline ng Inquirer kahapon. No? So, was it kahapon? Yeah, it was kahapon. September 20, 7:42 ng gabi. Pinost po ito ni Inquirer.net. Ayon dito, VP Sara Duterte visited Leni Robredo in Naga. Gutierrez confirms. Alala niyo naman siguro itong si Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni Mama Leni. So, even before tayo pag-usapan, tara, play muna natin ng ating intro. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin itong pagbisita ni VP Sara Duterte sa kanyang sabihin na lang natin, hindi ko alam kung sila ba magkaibigan o magkaaway dahil at one point, di umano, sabi ng mga kakamping, tinawag daw ni VP Sara itong si Mama Lening fake VP. At the same time, maraming interviews ang ginawa kay VP Sara. Tinatanong siya patungkol kay Mama Leni. So normally, ang ginagawa niya, kilala naman natin si VP Sara, si Miss No Comment. Diba? Ayun. So ayon dito, Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte visited her predecessor Leni Robredo in Naga City, Camarines Sur, as the city was celebrating the Peña Francia Festival on Friday. Robredo's former spokesperson, Attorney Barry Gutierrez, confirmed this is in a message to reporters, sending us a statement from Robredo herself. While she was in Naga City for the Peña Francia Festival, VP Sara Duterte took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political, ayon kay Mama Leni. Alam niyo guys, may history na tong si VP Sara at saka tong si Mama Leni. Tingnan natin yung 2015 video report to. Pinuntahan ni Mama Leni itong si Inday Sara. Panoorin natin. Nananghalian sa Davao City kahapon ang anak ni Mayor Duterte na si Sara at ang pambanang LP sa pagka-vice-presidente na si Representative Leni Robredo. Saglit lang ang kanilang pagkikita. Paglilinaw naman ang dalawa, hindi nila napag-usapan ang politika. Dati na rin daw silang magkaibigan. Mas personal kasi yung pag-usap namin. Mas hindi naman tungkol sa politika. Mas kumustahan lang. Yung pinakauna namin, the first time we met, pinag-usapan namin yung asawa ko. Nagpapasalamat siya, marami daw sa kanyang naitulong. Ako naman kinikwento ko sa kanya na nung nabubuhay pa yung asawa ko, kung ano yung good words na nakakwento ng asawa ko tungkol kay Mayor Sara. Ano naman, yung asawa ko very appreciative. Hindi lang kay Mayor Sara, pati kay Mayor Digo. Magkasama namang nananghalian sa Davao City. So as you can see here, between Sara Duterte and Leni Robredo, meron silang history. Way back in 2015. And even prior to that, nabubuhay nga daw si dating DILG Secretary, ang pangalan nito, Jessie Robredo, yun. Siguro one of the few na talagang sinasaluduhan natin at kinikilala natin si Jessie Robredo. Alam niyo, I'm not really that, sabihin na lang natin, a fan of politics. No? Pero may mga, sabihin na lang natin, may mga politicians back then na sinusundan natin. Jessie Robredo, wala pa sa panahon ng social media, matunog na ang pangalan ni Jessie Robredo sa mga reforms na ginawa niya sa Naga City. My father is from Bicol, so every time na umuwi kami ng Bicol, ang tatay ko kasi nagpapanata So yung panata niya, every year, nagpapadamit po siya ng santo. So since high school ako, tama ba? Since high school ako, umuwi na kami taon-taon sa hometown ng tatay ko. Dahil nga nagpapadasal kami, nagpapaprosesyon, nagpapadamit ng santo, ganyan. Hindi namin ini-skip ang Naga.
Kaya when it comes to Jessie Robredo, marami na po akong naririnig na maganda sa kanya yung panahon na siya ay mayor. So, syempre, hindi pa naman natin naririnig yung mga pangit at that time. Pero marami tayong positive na naririnig about kay Jessie Robredo as the mayor. Eventually na lang, on the latter part of his political career, marami na tayong naririnig. Marami na tayong nalalaman. Kung maalala nyo nga yung Nagalix, so hindi natin makakalimutan yan. And it was heartbreaking, sa totoo lang on my part, na may mga ganong storya patungkol kay Jessie Robredo. No? Anyhow, nagkaroon pa nga ng alitan, no, between Jessie Robredo at saka kay Villafuerte. Umabot pa nga sa punto na itong si Leni Robredo is dinemanda ng mga Villafuerte dahil tumatanggap di umano ng donation coming from a foreign entity. 'Di ba? And dun sa mga hindi nakakaalam, nung 2022 election, nakikita nila na may kahinaan si Kiko Pangilinan. I remember pinopropose ni Joey, anong pangalan nun? Yung congressman ng Bicol. Wait Joey. Yon. Si Joey Salceda. Sabi niya, pareho niyang kaibigan eh. Kaibigan niya si Inday Sara, kaibigan niya rin si VP Leni at that time. No? So, he was trying to bring the two together. No? Hindi lang si Leni Robredo ang inaano nila, but even si si Yorme. Isa si Yorme sa mga umaanong lumipat kay VP Sara. And I remember, no, sabi in an interview, hindi naman verbatim, pero ang pagkakaalala ko, Mama Leni was okay, no, to be paired with VP Sara. Okay, she was very okay, she was open to it. So far, wala naman daw kumakausap sa kanya sa kampo ng mga Duterte. And nakikita ko na kung umuo noon si VP Sara, malaki yung possibility. Yun lang. Ang sinagot dyan ni VP Sara, si Bongbong Marcos lang daw ang presidente niya. So, ano siya, what do you call that? Thankful naman siya, na-overwhelmed siya, and na-flatter siguro dahil maraming gusto na may pair siya dun sa mga kandidato nila. Yun lang, with VP Sara kasi, pinalaki siya sa value ng loyalty. Kaya by hook or by crook, kahit napakaraming issue ni Bongbong Marcos during the 2022 election, dahil nga sa history ng kanilang pamilya, nag-stick siya kay Bongbong Marcos. Kaya kung tutusin, hindi na kagulat-gulat kung nagkita itong si Inday Sara, no, si VP Sara at saka si Mama Leni. Dahil nga meron silang history. Sabi nga ni VP Sara during an interview, hindi naman daw niya kaibigan si Bongbong Marcos. Ang kaibigan niya si Senator Amy. Dito naman kay VP Sara at saka kay Mama Leni, so at one point in time, nagkaroon sila ng magandang relasyon. No? Hindi lang natin alam kung madedefine ba yun ni VP Sara as naging magkaibigan ba sila. Okay? Pwedeng para kay Mama Leni, kaibigan sila. Pwede rin kay VP Sara hindi. Or vice versa. Or the feeling is mutual. No? At tingin nila sa isa't isa, magkaibigan. Kaya kung mapapansin nyo, as much as possible, hindi nila masyadong binabatuhan ng putik ang isa't isa.
Nagkakabatuhan sila, we cannot deny that, we know that. Pero not to the point na hindi, yung tipong hindi na sila mag-uusap. 'Di ba? Ito yung nakakatawang part. Nung nalaman ng mga kakamping, no, lalo na si Trillanes, tangina galit na galit. Bakit masama ang loob ni Trillanes na nakipagkita si VP Sara or si Mama Lenny kay VP Sara? Punta tayo ngayon dito sa post ni Direk Daryl. Sabi ni Direk Daryl dito, nga natin, hindi na natin mo. Basahin ko na lang guys ha. Sabi ni Direk Daryl, the best talaga ang pagka-feeling ng mga kakampings. Para sila yung mga nasa dog pound na nung nakita ng papansin at nakakahol na ng buong gilas. Hindi po pumunta sa Bicol si VP Inday Sara para sadyain si Leni Robredo. May pagdiriwang po roon at bilang tunay na tao, kailangan mong makihalubilo sa mga lokal. Ano po ang mahihita ng isang Duterte kay Leni? At bakit noong nagkita ang dalawa, ang mga backup dancers ni Leni ang nag-a-announce na sa madla na parang binisita sila ng idol nila? Sa boto pa lang, wala na sa kalahati, sa trust ratings, may iyak ka na lang. Tapos ang gustong palabasin ng mga pink, sumihingi ng tulong saan at bakit? Anong tulong ang pwedeng ibigay ni Leni kay Inday? Kung paano maging cringy, corny at magpanggap na may impluensya? Payo lang mga pinks, kung love niyo talaga si Leni, protektahan niyo siya. Hindi sa amin, kasi nasa taas niyo kami. Hindi naman kami lilingon sa inyo para manggulo. Bakit ba makikipag-sparring pa ang nanalo sa di umabot sa semifinals? Ang cheap elimination round nyo para sa 2028 ay si Risa with Trillanes. Hindi sila okay ni Leni. Sino hindi okay? Si Risa at saka si Trillanes o hindi si gulo, no? Hindi okay si Risa at saka si Mama Leni. Kaya sinasabi ni Trillanes na mas better pa raw si Risa kasi kay Mama Leni. Nagkakagulo ang Marcos at Duterte, pero nananaginip kayo kung iniisip niyong maambunan kayo ng swerte o halaga. Huwag niyong palabasi makakuha ng wisdoms Inday kay Leni. Piestahan yun, baka nakakain lang. Merienda na lang tayo, remember. There are, hindi natin pwedeng tanggalin yung mga possibilities, guys. No? What if, ito yung what if. What if may mga politiko, no, may mga kingmakers na merong niluluto between Leni Robredo and VP Sara Duterte? What if? The other question there, kung meron niyang ganong mangyayari o nangyayari na, ano ngayon ang gagawin ng mga kakamping? Are they going to still support Leni Robredo? Or bibitawan nila si Leni Robredo? Kasi kung tunay kayong supporter, kahit sinong dikitan ni Mama Leni, hindi niyo siya bibitawan. Tama ba ako doon? Kate. Diba? Ngayon, the other what if, okay? In relation sa first what if, what if nga nagtandem yung dalawa, sila ang nanalo sa susunod na election, not this 2025, by 2028. What if sila yung nanalo, sila ang naupo sa executive? What if kaya mangyayari sa lahat ng mga pondong winaldas sa panahon ni Bongbong Marcos? Sa tingin nyo ba mabubuhay ulit ang PCGG? Ano kaya mangyayari sa relasyon ni VP Sara at saka ni Senator Amy pag gano'n na nangyari?
'Di ba? Yung madalas bang pagsasama, madalas agad once pa lang, you never know. Itong pagsasama ni VP Sara at saka ni Mama Len, do you really think hindi na ito masusundan? Siguro one of the thing lang na nakita ko dyan, nag-courtesy call siya, no? Kay Mama Lenny. That's one. Pwedeng nag-courtesy call lang. Pwedeng she's trying to mend whatever it is. Sa circle ng politicians, sila lang din nakakaalam. Diba? Hindi nyo ba din naiisip? Ito, tanong ko lang din sa inyo. Hindi nyo rin ba naiisip? Bakit mas pinipili ni Mama Leni Robredo na tumakbo na lang as a mayor of Naga City? Kasi kung tutuusin, if she has the numbers like itong mga kakamping, kung solid pa rin sila. Ako personally, kung tatakbo si Leni for Senate, boboto ko siya. 'Di ba? Mas iboboto ko siya compared dun sa dalawang tulfong nasa survey. I'd rather choose Leni Robredo, who's a lawyer, and may experience sa lawmaking. 'Di ba? And take note, no, kahit paano, sa ilang taon lang ni Leni Robredo sa Congress, may na-produce naman siyang batas. Meron naman siyang nagawang mga batas under her belt, di ba? So, yun lang. Bakit sa tingin nyo, di ba? Bakit sa tingin nyo hindi si Leni Robredo or bakit hindi niya gugustuhin na tumakbo sa national? Mas gugustuhin niya manahimik sa local. Tapos malalaman natin dito kay Direk Daryl na meron palang something within LP, no? Between Risa Ontiveros siguro, kaya and Trillanes. Ito naman si Trillanes talaga, parang bata. Diba? Natawa na nga lang ako when I saw it. Parang, bakit hindi man lang daw kumonsulta sa kanila? Sino ba kayo para konsultahin ni Leni Robredo? Ha? Kailangan ba mga desisyon niya sa buhay, konsulta niya sa inyo? Diba? Hindi naman lahat ng bagay na alam nyo makakabuti para sa kanya. Kaya niya magdesisyon on her own. Nasusunod nga niya sa inyo last 2022 kaya siya natalo. Kung siya talaga tumakbong independent, kung talaga independent, malakas ang panalo sana ni Leni Robredo. Or rather, I'd say, may panalo talaga si Leni Robredo. Diba? Imagine niyo na panalo namin ng isang pamilya na may napakadilim na history. How much more ang isang Leni Robredo, no? Kaya nga kinukuha ng LP dahil clean slate. Walang bahid so far. Wala namang ikinaso sa kanya. Pero kay Jessie Robredo, maraming ikinaso ang kanyang mga kasamahan sa local gov. Diba? Anyway guys, ayan. Yung mga tao sasabihin desperate moves daw ni VP Sara. Alam mo, kung hindi kayo natatakot, bakit kailangan nyo sabihin desperate moves yung pagpunta ni VP Sara dyan sa Naga City? Or sa pagbisita niya rather. Diba? Pagbisita niya rather kay Leni Robredo. And imagine niyo, sabi ni VP Sara, sabi ni Leni Robredo, the conversation we had was personal and not political. Ito rin yung sinabi niya rito eh. Pakinggan natin ulit. City kahapon ang anak ni Mayor Duterte na si Sara at ang pambato ng LP sa pagka-vice-presidente na si Representative Leni Robredo. Saglit lang ang kanilang pagkikita. Paglilinaw naman ang dalawa, hindi nila napag-usapan ang politika. Dati na rin daw silang magkaibigan. Okay.
Sabi rito, dati na raw magkaibigan itong si VP Sara at saka si Mama Leni. Pakinggan natin ulit. Mas personal kasi yung pag-usap namin. Mas hindi naman tungkol sa politika. Mas kumustahan lang. Yung pinakauna naming, the first time we met, pinag-usapan namin yung asawa ko. Nagpapasalamat siya, marami daw sa kanyang naitulong. Ako naman kinikwento ko sa kanya na nabubuhay pa yung asawa ko, kung ano yung good words na nakakwento ng asawa ko tungkol kay Mayor Sara. Naman, yung asawa ko very appreciative. Hindi lang kay Mayor Sara, pati kay Mayor Digo. Ayan. Malinaw. Between Sara Duterte, between Leni Robredo and Bongbong Marcos, mas merong personal na relasyon itong si Mama Leni at saka si VP Sara. So, nakakatawa na lang kung bakit ang mga kakamping at ang mga loyalista ay nagwawala ngayon. Diba? Now, kung meron man patutunguhan itong pakikipagkita ni VP Sara at saka ni Mama Leni, yun na lang ang abangan natin. Diba? And imagine nyo, no, the numbers. Marami. Take note guys, maraming loyalista. Yung mga original na loyalista. Okay? Ang nag-step away from the Marcoses because of what Bongbong Marcos is doing. They are extremely disappointed. May dalawang klase kasing loyalista ngayon, guys. The old and the new. Karamihan ng old na alam ko, karamihan sa kanila, umayaw na sa mga Marcoses. Diba? They are very, very disappointed. They were expecting na si Mama Leni, they were expecting na si Bongbong Marcos will continue the legacy of his father in a positive way. Pero ang nangyayari, hindi ganun. So, hindi natin alam kung anong future ng mga Marcos sa politics pagdating sa national. But definitely, gaya ng sinabi ni VP Sara, never again.